Naman tuwing magpapasko ang mga matatamis na dessert tulad ng mga cake. Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Ang bahay ito tila kahuhumalingan ni Hansel at Gretel dahil gawa ito sa purong tsokolate. Pero hindi Wicked Witch ang nakatira rito kundi si Santa Claus. Ang chocolate house na ito panghimagas na tiyak raw magkakasya para sa buong pamilya. Pag Christmas, buo ang pamilya. So nagsisimbolo rin yung bahay sa one big happy family with Santa Claus. Ang makulay na chocolate house na ito, homemade mula sa iba't ibang kinalayang timpla ng white chocolate. Kaiba sa dark chocolate, hindi raw agad nalulusaw ang white chocolate dahil gawa ito sa cocoa butter. Maliban sa tsokolate, ang meriendang sumikat sa Amerika noong 1800s bilang shortcut sa paggawa ng cake, patok rin daw na pangregalo ngayong Pasko, ang cupcakes. Isa sa mga kakaibang cupcake recipe ang fruit and veggie cupcakes ni Mita. Organic kasi ang pagkakagawa. No dairy, no eggs, no nuts. And I keep in mind that I don't use any artificial color or flavors. And they're all made with whole wheat flour. Para naman sa mga nagtitipid o nagda-diet, meron namang cuplets ni Ernesto, mga pinaliit na cupcakes na may mga kakaibang flavor. Gusto na bumili ng isang malaking cake, matitikman ang bawat flavor ng cake sa maliit na servings. Chocolate house, cupcakes o cuplets man ang trip nyo, ilan lamang ang mga ito na tiyak na magpapatamis ng inyong Pasko. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Bilang paghahanda ng University of Santo Tomas sa ika-4 na raang anibersaryo nila sa susunod na buwan, isang higanteng living rosary ang kanilang binuo ngayong kapistahan ng Immaculate Conception. Tunghayan po natin yan sa live na pag-uulat na ito ni Rafi. Rafi, kamusta dyan? Mike, matagumpay nga na isa katuparan ng University of Santo Tomas ang pagbuo ng isang higanteng living rosary dito sa loob ng UST campus. Sa laki ng rosaryo, napuno ang ilang kalsada ng universidad. Ito na raw ang pinakamalaking living rosary na nagawa ng UST sa kanila mag-aapat na raang taong kasaysayan. Buhay ang rosaryo dahil binubuo ito ng mahigit 20,000 estudyante, faculty at mga opisyal ng universidad. Nakapalibot sila sa mga pangunahing kalsada sa loob ng mahigit 21 hektaryang campus ng UST. Pasasalamat to para sa 4 na raang taon ng University of Santo Tomas. This is really a very special day for a number of reasons. One, it's December 8, the Feast of the Immaculate Conception, Solemnity of the Immaculate Conception. Tapos, it's also the 39th anniversary of the Dominican Province of the Philippines. Sa laki ng living rosary, ang maliliit na beads ay binubuo ng 150 tao. Ang malalaking beads naman ay gawa sa 200 estudyante. Ang connecting chain ay binuo ng mahigit 6,000 individual at ang cross ay binuo ng 600 katao. Isang higanteng katagang Ave Maria din ang binuo ng 3,500 katao sa football field ng universidad. That we have a student body of more than 40,000 students. So kalahati ng Yes. 40,000 strong na yun nandito. Totoo yun. Maaring kalahati o siguro baka mas marami pa, no? Hindi pa tiyak kung pasok sa world record ang ginawa ng UST. Pero higit sa pagkilalang ito, ang pagbuo daw nila ng giant living rosary ay pagpapakita ng kanilang debosyon sa Rosario at sa Birheng Maria na kanilang naging gabay sa nakaraang 4 na raang taon. Ang unang pangalan ng UST actually ay Colegio de Santissimo Rosario. So, by that name alone of UST, you can see the connection, no? Unang pangalan pa lang ng UST nakaalay na agad sa mahal na Birhen. Bahagi pa rin ng pagbibigay pugay sa Birheng Maria ay narito rin kanina ang Lady of Rosary La Naval mula sa Santo Domingo. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima, at advance happy 400th anniversary sa UST. Balikan po natin ang balita tungkol sa pahayag mismo ni Pangulong Aquino kaugnay sa pagbasura ng Korte Suprema sa Executive Order No. 1 na bumubuo sa Truth Commission. Nakatutok si Sandra Aguinaldo live mula sa Malacanang. Sandra? Mel, mag-aalas 7 ng gabi nang humarap itong si Pangulong Aquino sa mga miyembro ng media dito sa Malacanang. At sa kanya nga pong statement ay pinanindigan ng Pangulo na mahalaga ang Truth Commission na ibinasura ng Korte Suprema. Hindi raw masama na maghanap ng katotohanan kaugnay sa aligasyon ng katiwalian sa nakaraang administrasyon. Hinahabol po natin dito ay katotohanan. Itinatag natin ang Truth Commission upang isara ang sinasabing isa sa pinakamadilim na kabanata sa ating kasaysayan. At malinaw na makakamtan lamang natin ito kung patuloy natin tutuklasin at kakapitan ang katotohanan.
Paliwanag ng Pangulo, kailangan ng Truth Commission dahil patong-patong ang kasong hawak ng DOJ at Ombudsman at kailangan may nakatutok sa aligasyon ng katiwalian. Katwiran din niya, naiiba rin naman ang 6 na taong termino ni dating Pangulong Arroyo kaya nararapat lang na natatangi ang pagtrato dito. Lilinawin ko po, hindi nakatutok ang Truth Commission sa isang tao lamang, kundi sa maraming iba't ibang mga insidente. Kailangan po natin malaman, hiwa-hiwalay bang kaso ito o ito ang sistemang umiiral sa loob ng 9.5 taon. May mga kakuntsaba pa bang nakapwesto ngayon at may pagkakataon pang ipagpatuloy nila ang kanilang pamiminsala. Di ba't may pakinabang sa akusado dito na maaaring linisin ang kanilang pangalan? Kasabay nito, ang pakinabang sa Estado na para makasiguro tayong hindi magpatuloy ang maling gawain at magbayad ang mga may kasalanan. Binalikan din ng Pangulo ang mga akusasyon ng anomalya na nangangailangan daw ng sagot, gaya ng NBA CET scandal at ang pondong nawaldas di umano na para sana sa Ondoy at Pepeng at ang fertilizer fund scam. Nananawagan ako sa mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa malinaw na panawagan ng taong bayan. Huwag po sanang harangan ang ating tungkulin. Gagawin ko ang lahat ng nararapat sa ilalim ng batas upang itigil ang pamiminsala sa taong bayan. Huwag po kayong magduda. Bago ang sarili ko, bago sino man, ang papanigan ko ay ang interes ng taong bayan. Habang nandito ako, hindi ako papayag na patuloy na apihin ang Pilipino. May sinabi rin ng Pangulo na sa ngayon ay pag-aaralan muna niya ang kanyang susunod na hakbang at ang maliwanag na sinasabi lamang niya ay sa ngayon hindi niya isusuko ang laban para sa Truth Commission. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinawi na po ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang kanyang pagtutol sa pagtalaga kay Education Secretary Armin Luistro. Ayon sa Senadora, nakapag-usap na sila ni Luistro at kumbinsida raw siya malinis ang hangarin ni Secretary. Kaya hindi na raw muna siya aalma sa ngayon. Ang pagharang ni Santiago sa pagtalaga kay Luistro ay nag-ugat sa pagiging miyembro ng Secretary ng grupong Black and White Movement. Yan ang grupo na humarang noon sa pagtuturo ni Santiago sa De La Salle University. Ang isa pang dahilan ay tinatawag na conflict of interest. Taong simbahan daw kasi si Luistro. Nagpapasalamat naman si Secretary Luistro sa pakikinig at pag-unawa ni Santiago. Umaasa siya na magtutuloy-tuloy na ang kumpirmasyon niya sa Commission on Appointments. Masayang-masaya si Francesca Far ngayong may sarili na siyang album. At very thankful si Francesca dahil sa suportang ibinibigay sa kanya ng Kapuso Network. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Hindi pa rin makapaniwala si Francesca Far na naglo-launch na siya ng kanyang first album. Ang mas malaking ipinagpapasalamat ng Are You the Next Big Star winner? Suportado raw siya ng officers ng GMA, pati na ng Kapuso Stars. Naroon para sumuporta sa kanyang album launch sina Ronnie Hinares, Direk Freddy Santos, Benny Saturno, GMA Records Head Rene Salta at si GMA Vice President for Talent Development and Management Ida Hinares. I think that Francesca is deserving. I think in that competition alone, she proved herself worthy to be the next big star. I mean, the winner of that competition. She's young. She's got a lot of years to, for her to mature and become a better artist. Pressure para sa akin dahil kailangan kong ma-surpass yung expectations ng marami from me. Pero mas nangingibaw po yung excitement and yung saya. Ipinakita rin ang music video ng isa niyang single directed by Bianca King at si Raymond Gutierrez pa ang naging creative consultant. Nag-blush si Francesca nang tanungin kung bakit siya natatahimik sa tuwing ka-eksena niya si Richard Gutierrez. Sobrang nakaka-overwhelm na wala na po akong masabi. Parang during the shoot, hindi na po ako makapagsalita, natatameme ako. Kasi nahihiya po talaga ako sa kanya pero sobrang mabait po siya and very approachable po. Bilang pasasalamat kay Richard, ibabahagi raw ni Francesca ang isa niyang awitin sa album para maging theme song ng pagbabalik ng Captain Barbell sa telebisyon. At siya rin daw ang kakanta ng theme song ng Valentine's movie na gagawin ni Richard. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Janellen Mercado, may dahilan ba
para magselos kay Heart Evangelista na bagong ka-love team ng boyfriend niyang si Dennis Trillo. Tutukan nyo yan. Abangan! Pagtatanim ng mga halaman, pwede din daw kahiligan ng mga chikiting. Ang mga mambabata sa South Korea, nagrayot! At ang kwento ng babaeng ayaw manalamin dahil sa kanyang sakit sa balat. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.